So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po, pag ganyan. Hindi kayo related. Hindi. I mean, hindi kayo tunay na magkapatid. Opo. Oh, hindi kayo biological na Opo, opo. magkapatid. Okay. Okay. And then mating ka dito in 2001? Po, Tama? From China? Tama? tama. Okay. 16 years old ka nung dumating ka dito. 17 o 16, 16, 17 years mga old. ganun po. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung papunta dito sa Pilipinas? Sino ang Sino ang imbita sa'yo na pumunta dito? O sino nagdala sa'yo? sino ang ano ako dito? Si Daddy. Si Na pupunta dito. Si Guo Jiangjong. Opo, opo. Okay. Okay. And paano mo nakilala si Guo Jiangjong? Kung hindi Yung siya ang partner tunay. niya, tita ko. Yung father niya, Partner. partner niya, Opo. Tita ko. tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan na doon. Si Lin Wenyi? Opo. Si Lin Wenyi? Opo. Ang tita mo si Lin Wenyi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiangjong through Lin Wenyi. At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo, tutulungan no ko. Tutulang. Anong sinabi niya? Ano ang trabaho na gagawin mo? Embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba anong Malunong ko. Malunong ko lahat. Okay. At gaano katagal nagtrabaho sa Guo family? Simula ako galing China. Simula galing China, nagtrabaho ka na. Saan ka? Hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Sa anong kumpanya ka nagtrabaho? Sa embroidery lang? Sa embroidery lang po. Wala nang ibang kumpanya? Wala po. And yung trabaho mo sa embroidery is, sabi mo, nag-operate ka ng makina? Oo po. Yun lang ang Kaya ko. Sampon, production, lahat po. Yun ang trabaho mo sa Opo, kanila? opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery? Ano po yung plan? Saan yung lugar ng embroidery? Saan yung planta? Yung lugar, Bulacan po. Saan? Sa Malilaw, Bulacan. Sa Marilao, Bulacan. Yung anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay. Aside from QJJ Embroidery, meron ka pang ibang trabaho o ibang responsibility sa... Wala po. Wala na. Kasi nakita namin sa mga records, meron ba tayo nitong slide? Ito. Kasi nakita namin sa records na marami kang involvement sa Guo family businesses, no? Meron yung QJJ Group of Companies, QJJ Slaughterhouse, i-flash namin QC Genetics, QJJ Farm, QJJ Embroidery. Lahat ito ikaw ay corporate secretary, no? Meron kang equity participation rin, ibig sabihin naglagay ka ng pera dito, no? Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Hindi mo alam kung anong corporate secretary? Yan, ito yung mga kumpanya na related sa mga Guo. Yan. At lahat ito may pangalan ka diyan, no? At meron kang lahat meron, no? At merong naglagay ka rin ng pera diyan sa mga yung equity participation, yan yung pagmamay-ari mo doon sa mga kumpanya. At meron din kaming dokumento na nagpapatunay na ikaw rin yung pumirma dito sa mga dokumentong to. So may signature ka dito sa mga companies na ito. So kanina sabi mo nasa embroidery ka lang pero nakita namin dito hindi lang embroidery, marami kang korporasyon under your name. Pero ang trabaho ko lang embroidery po. Bakit merong mga ganito? Hindi ko po alam.
yan, merong sa embroidery, may farm. Diba? At ifa-flash rin namin yung pinirmahan mo as corporate secretary. Ah, so, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinipirmahan. May PMA ako, pero hindi ko matandaan kung kailan, PPMA ako. Ito yung mga, in fact, nakita namin na sa mga dokumento, nag-sign ka, pumirma ka na 96 times, 66 times sa General Information Sheet as Corporate Secretary, 10 times sa Articles of Incorporation as Incorporator, at 20 times sa Audited Financial Statement as Treasurer and CFO. So, ibig sabihin, pumirma ka ng mga dokumento 96 times sa mga go-related Hindi ko family. alam kung may ganyan kalami PMA ako. Pero may Hindi ko- pinipirmahan ka. May PMA ako, pero hindi ko alam kung may ganyan kalami. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng treasurer? Hindi po. Bakit ka pumipirma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Iiabot lang sa akin PMA, tapos PMA ko na po. Bakit mo naman pinipirmahan? Sabi nga kanina ni Senator Joel, itong Yun nga po perma eh, na ito, yun- katunayan, so, katibayan to na kasali ka sa mga activities ng go-related families. Diba? Yan ang pwede mo sabihin hindi, pero ang evidence sa perma mo eh. Pakita natin yung as corporate secretary. So hindi made-deny na ikaw pumirma nitong mga corporations. Yan kagaya nito, no? Yan, Sheila Lial Guo. Yan, mga perma mo yan. Ito ba yung mga pinirmahan mo? opo. Ito ba yung mga pinirmahan mong dokumento? Hindi ko matandaan kung anong PMA ko. Pero may pinipirmahan ka. Opo. Okay. Dapat mag-ingat ka sa mga pinipirmahan mo dahil patunay ito na kasali ka doon sa mga corporations nila. Opo. 'Di ba? At kahit sabihin mo hindi mo alam at hindi 'yun ang dahilan na hindi ka masasali dito sa mga activities ng Go family. May isa pa akong tanong, Madam Chair. Please proceed, Senator Wade. Oo. Yung si Alice Go is kanina sabi mo kanina tama ba? Malapit ka sa kanya pero hindi kayo nakatira sa isang lugar. Opo. Gaano kadalas mo siyang nakikita si Alice Go? Minsan siya uwi. Minsan pupunta ako sa kanya. Okay. Pero bihira lang po. Okay. And then paano si Alice Go? Ano ang papel ni Alice Go doon sa Pogo Hub sa Bamban? Ano po yun? Alam mo may Pogo, 'di ba, sa Bamban? Alam mo ba 'yon? Alam ko. Alam mo, ano ang kanyang papel doon? Anong Hindi kanyang ko role? alam. Ang alam ko lang may doon. Pero hindi ko alam kung Pogo ba yun o ano yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero alam mo kay Alice Go 'yun. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Mm-mm. Sino pa sa mga kapamilya mo ang involved sa Pogo? Uulit? Sino sa kapamilya mo ang involved sa Pogo? Si Guo Jiangjong, your father, involved ba siya sa Pogo? Hindi po. Hindi siya involved sa Pogo? Wala naman siya tungkol dyan. Wala siyang alam sa Pogo. Si Alice Go, Wala rin po. hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung involved siya. Okay. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Hindi. Pilipinas? Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya?
Okay lang yun. Wala, hindi naman illegal ang girlfriend. girlfriend. Girlfriend niya. Okay. So, inamin ni Wesley sa'yo na girlfriend niya si Kasi, Cassie. pero hindi pa ako nakita. Okay. Anong involvement ni Wesley sa Pogo sa Porac? Hindi ko alam. Nasabi niya ba sa'yo? Hindi po. Si Wesley ba involved sa Pogo? Hindi kaming kwento kung sa trabaho, ganyan, wala. Kaya hindi ko alam. Kwento lang niya love life niya. Oo. No? Diba? Kwento niya sa'yo yung ano eh. Diba si Cassandra. Oh. So, okay. Matagal na ba sila? Alam mo ba? Hindi. Hindi ko alam. Okay. Pero meron din kaming nakita, ito provided to ng that's why sinasabi nga ni Teresa, importante magsabi ng totoo dahil una-una naka-oath ka. Nasabi mo kanina na si Cassandra na-meet mo lang sa Malaysia, tama? Pero meron kaming nakuhang flight details nung February 11, 2024. Sheila Guo, Alice Guo, Wesley Guo, Catherine Cassandra Lee, Ong at Warren Wu magkasama sa flight. So, hindi first time ko nagkakilala sa Sa, Malaysia. saan po? Pumunta kayo ng Taipei. Ayun po. Yun kasi, yun kita ko siya pero hindi kaming kakilala. Pero Pangalan ko lang yung alam. Yun pero lang. magkasabay kayo sa flight. Tapos girlfriend niya si sabay kami Cassandra, pero hindi diba? kami kasama. Paano hindi kayo magkasama? 3 days kayo sa February 11. Sila Tadi Wesley. Pero hindi first time kayo magkakilala. Kasi kanina narinig ko, sabi mo first Opo. time kayo Sorry po, nagkakilala sa, nakalimutan ko. diba? First time kayo Kasi hindi nagkakilala kami- sa Malaysia. Opo. Tapos sabi mo, naririnig mo lang yung name niya. Pero dito, sa flight details, meron kayong physical interaction nung Oo nga po. February 11. Pumunta kayo sa Taipei. Opo. Tama? Kalimutan ko lang po siguro. Yun yung sinabi ni Alice Go sa amin, nakalimutan niya. Sorry po. Oo. Sorry po. Pareho rin linya kayo Hindi ni po, Alice. iba po kami. Oo. So, anong ginawa niyo sa Taipei? Travel. Anong travel or Travel negosyo po. or Travel po. travel? Opo. Okay. Sige. I'll go to pakita ko lang sa iyo yung meron kasi kaming mga nakuhang papeles na importante kasi Sheila yung mga sinabi ko sa iyo importante yung perma no. Nabanggit ba sa inyo ni Alice yung kanyang mga activities sa Pogo? Hindi po. Kasi madalas kayo mag-travel, nakita ko dito. Opo. Diba? Hindi madalas kayo bumiyahe. Tama? Pag may punta siya, may time na bansa na tama may oras din ako, yaya niya ako. Kasi wala akong masyado kaibigan. Tapos sabi ni daddy, pag kaya, sasamahan ko na lang siya. So, madalas kayo ni Alice Go Ilang magbubiyahe. beses lang din po. Okay. Pero bumabiyahe kayo? Opo. Oo. May nakwento ba siya sa'yo about Pogo? Kanyang Wala mga po activities sa Pogo? Wala po. Okay. How about sila, yung ibang mga family members mo, may nakwento about Pogo? Wala po. Wala sila na. Wala. Ano lang, mga design, shipment, mga Okay. trabaho. About negosyo? Nakwento niya ba about negosyo? About the embroidery business? Embroidery business na Nakwento niya? baboy, gano'n lang po. Tsaka yung farm business niya. Okay. Opo. Ano yung mga nakwento niya tungkol sa embroidery? Wala, kung marami gawa, kung tuloy-tuloy ba yung production. Malakas bang negosyo ng embroidery? Tama lang po. Ha? Tama lang. Tama. Anong ibig sabihin tama lang? Kumikita ba? Oo naman po. Kumikita siya? Opo. Malaki ba ang kita? In a year? Okay lang. Kita? On the average, in a year, anong kita? Hindi ko po alam yung kita kasi alam ko lang yan sa production. Hawak ko lang yan sa production. Pero ikaw ang treasurer. Sa NCFO, sabi nga ni Senator Risa, Hindi ko alam ikaw ang treasurer and CFO. Papakita namin mga pinirmahan mong treasurer and CFO. So pumirma ka rin as treasurer, pumirma ka rin as CFO.
Paki-flash nga. So hindi ka lang nagtatrabaho sa production, you're the corporate secretary, you're the chief financial officer and treasurer. Ayan, no? Ay, mga perma mo. Diba? Oh. So, kaya dapat mag-ingat ka sa pinapermahan mo dahil sabi nga ni Senator Joel kanina, baka kumunoy na yung Opo, sa susunod po, pinupuntahan mo. maingatan po. Hindi, pero ito nangyari na eh. No? Pero sa'yo ba itong mga signatures? Opo. Sa'yo yan lahat? So alam mo, so tanong ko, kumikita ba yung embroidery business or Alam ko meron, pero hindi ko alam kung anong kalami, anong kalaki o ano, hindi ko po alam. yung farm business kumikita ba? Yun na hindi ko alam. Pero ikaw rin ang CFO eh. Ikaw rin ang CFO, Wala ko alam sa ikaw ang farm. Chief Financial Officer and Treasurer sa farm at ikaw ang Chief Financial Officer and Treasurer sa embroidery. Dalawang negosyo. So, ikaw pumipirma nito eh. So nakikita mo lahat ng transaksyon ng corporation. Di ba? Hindi po. So ano, pag binibigay sa'yo, perma ka lang ng perma? Opo. Parang nung sinabi sa'yo na aalis na tayo, palabas ng Pilipinas, sumakay ka lang ng barko? Opo. Ganun, ganun lang. Wala kang opinion, wala kang... Kasi siya mas maalo siya sa akin. Kaya sumusunod na ako talaga. Sanay na po ako. Oh, but yan ang ano mo, yan ang statement mo, pero sa dokumento iba. Pakilabas nga yung farm. Sa farm. Oh, this is the embroidery, tapos meron rin sa farm. Itong dalaw, kasi nung natandaan ko one of our hearings, Madam Chair, sinabi ni Go Hopping or ni Alice Go na ang pinaka-negosyo nila is farming and embroidery. No? So yun ang pinaka-negosyo nila. Pero nakita namin doon sa financial statements, hindi kumikita yung farming, hindi rin konti lang yung kinikita ng farm, hindi kumikita yung embroidery. No? Yan. So ito rin yung sa farm, pakilabas nga. Yan. Signature mo ba ito? This is ano ito, sa farm. Sa iba ito? Opo. So, okay. Kaya ko natanong yan dahil itong dalawang korporasyon, pinag-aaralan namin mabuti. At nakita namin na kahit nalugi siya, ang laki ng perang pumapasok dito sa mga korporasyon na ito. At itong perang pumapasok na ito, ang aking hinala, ginagamit to sa Pogo, sa Bamban. No? So, ang ibig sabihin, pumapasok yung pera dito sa mga corporation, pero lugi naman yung mga corporation. Hindi ko alam po. Papakita ko sa iyo sa embroidery. Pakita namin yung table 8. So base sa research namin na ang sales lang ng embroidery is 29 million pesos. Tapos kumita lang siya ng 1 million pesos since 2013. Pero ang pumasok na pera is 576 million pesos. Na ikaw ang treasurer at chief financial officer. Hindi ko pa alam. Yun na nga, dahil ikaw yung pumirma nito, dapat alam mo yung mga pinapermahan mo. So yun ang aking nakita base sa research namin. At dito sa QJJ Farm,
Ang sales ng farm since 2010 is 455 million pesos. Ang kita niya is only 1.4 million pesos. Pero ang pumasok na deposits is about 4.4 billion pesos. Na ikaw rin ang pumirma bilang Chief Financial Officer. So, ang ibig sabihin nito, akin hinala ko, yung mga perang pumapasok dito, hindi dinideklara sa gobyerno, dinadala ito papuntang Bamban para ipatayo yung Pogo Hub. Hindi ko po alam. Pero ikaw yung nakaperma eh. Ikaw yung nakaperma dito. Kaya yung perma natin, kala natin inosente, pero very powerful yan. Sagrado nga, sabi ni Senator Risa. So yun yung mga nakita naming mayroon ba tayo nito? Flash natin. Sige. So yun yung mga nakita namin Sheila, dahil nga yung pangalan mo nasa maraming papeles, 10 corporations yung pangalan mo. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin na sentro ka sa mga activities ng Go Family. At nakita nga namin dahil nga matagal na namin inaalam kung paano napondohan ni Pogo Hub sa Banban. Ngayon parang klaro na, Madam Chair, na ginagamit itong mga Go-related family businesses, ipasok yung pera at dalhin sa Bamban. Dahil hindi ma-justify sa benta nila eh. No, hindi ma-justify na 455 million ang benta ng farm from 2010 pero ang pumasok 4.4 billion pesos. So how do you justify that, no? At yun na nga, hinahanap nga natin yung pondo na ginamit sa pagpapatayo sa Bamban.